ng manggagamot. Sabi mo sa katabi mo, why do you stay broken? Why do we stay sick? You know why? Because we forget that the healer is in the house. The balm of Gilead is a prophetic picture of Jesus. Because He is the true balm of Gilead. Sabi niyo, ano ba yung balm of Gilead? Paulit-ulit si Pastora Melan. Para siyang efficacent oil, in short. Para siyang, ano ba yung panahon ng mami ko, may mas matapang pa dun eh. Omega, Tiger Balm. Pag nahihilo ka sa eroplano, may maliit pa eh. Lagi niyang dala-dala yung... nalalaman ko ng edad niyo ha. Yung hindi nakakasagot dito, yung nakakasagot nandito. Okay. Yan. Yung white flower, di ba? Yung mga dito, iba na eh. Peppermint. Di ba? May peppermint kami. Pero yung sa dulo, sumisigaw, katingko, katingko. Alright. You know, the balm of Gilead points us to Jesus Christ. The Bible says in Psalms 147:3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Alam niyo ba, church, listen. Jesus is not just able to heal you. Hindi lang niya kaya kang pagalingin. Kundi gusto kanyang pagalingin. Iba yung kaya kanyang pagalingin at iba yung gusto kanyang pagalingin. And I want you to know that Jesus wants to heal you today. You may feel forgotten, you may feel far beyond despair, but the balm of Gilead is here. And the balm of Gilead has a name, and His name is Jesus Christ. In Isaiah 53:5, it says there, but He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y nabubog dahil sa ating mga kasamaan upang ang parusa na dapat tayo ay nasa atin, ang parusang upang tayo magkaroon ng, kapayapaan, kagalingan. Amen? Sa papamagitan ng kanyang mga latay at mga sugat, tayo ay gumaling. He heals our broken hearts and He binds our wounds. You know, Jesus is able to restore even what was lost. Sino raw ang balm of Gilead? Inaantok pa rin kayo sa ulan. Sino raw ang balm of Gilead? Amen. At alam niyo ba, His healing is for every part of you. Kasi yung balm of Gilead, nung panahon na yon, yung sa surface, nilalagay nila sa skin, di ba? Naniniwala sila na pag nilagay nila sa skin yon, pumapasok yun hanggang sa loob. And that balm, even Jesus Christ, is not just for surface scratches. Hindi lang sa mga sugat dyan, but even for deep wounds. In the same way, gusto kong malaman nyo, ayaw ng Panginoong gamutin lang yung mga nakikita ng mata. Gusto rin pagalingin ng Panginoon, even the hidden places of our lives that is wounded. Ano yung mga yun, Pastora? The emotional scars na hindi namin nakikita, the spiritual wounds that you carried for years, the relational pain that left you guarded and bitter. Kasi ang ating Panginoong Jesus, He brings peace not just in our body, but even in our mind, healing in our heart, and restoration to our soul.
Paano mo nalaman na kailangan mong gumaling, kailangan mo ang balm of Gilead? How will you know that if your soul is crying out for a healer's touch? Sabi daw, may emotional scar ka na walang nakakakita. Sabi doon, He heals the brokenhearted and binds up their wound. Maraming sugat ang hindi nakikita ng mata. Pero ramdam na ramdam mo sa loob. Ito yung mga panahon na nakangiti ka, pero mabigat ang iyong puso. May mga pangyayari, kaganapan, o salitang nabanggit sa'yo na naaalala mo. Pag naaalala mo pa rin, parang sariwa pa rin ang mga sakit at sugat. Yung mga emotional wounds, deep wounds, hindi mo ma-explain kung bakit madali kang ma-offend, madali kang maiyak, madali kang mawalan ng gana, pero alam mo, hindi dahil sa sitwasyon na nangyayari, pero alam mo, merong kang hugot sa loob. Sabi mo, hugot. Di ba may mga kilala kayong tao, ang simple-simpleng bagay, biglang nagbe-burst? May kilala ba kayong ganon? Tahimik, tahimik, tahimik. Tapos hindi mo lang nalagay yung plato sa tamang lagayan. Biglang, ano ba to? Nagwala na. Hala, yung plato lang. Hindi na ilagay sa tama. Pero nagwala na si ate, si mama, si kuya. You know why? Because it's not about just the surface na hindi na ilagay sa plato. It's deep wounds that you've been carrying for long. At nung araw na yun, doon ka lang bumigay. Sapagkat alam mo na merong hugot. Ang emotional scars are like invisible bruises. Para kang inoperahan sa loob, hindi nakikita mo ba yung abdo mo? Nakikita mo ba yung pag inoperahan sa puso, nakalabas ba yung puso na nilagyan ng pacer or tape? Hindi eh. Those are deep wounds that you carry pero hindi sila nakikita. Ako po ay CS kay Benjamin. So, nakikita lang yung scar. Pero when I gave birth to Benjamin, hindi nila alam sa loob, 2 years ang healing. Totoo po. Hindi ako pwedeng magbuhat ng mabigat, hindi ako pwedeng mag-exercise ng mabigat, I can just walk. Why? Because kahit meron na siyang peklat na, pero sa loob, sabi ng Dr. Melanie, you still cannot move kasi yung loob hindi pa gamot. So, take pa ako ng antibiotic. Pag maginaw, nararamdaman ko, kumikirot pa siya. So, yun yung mga sugat na hindi nakikita. Na minsan natatago sa mga ngiti. Minsan akala mo, peklat na siya, pero sa loob pala, sariwa pa din. But here's the truth, church. Kahit hindi nakikita ng tao, Jesus sees what no one else sees. And only He can touch and can heal those deep places, deep wounded, that God wants to heal inside of you and restore inside of you. Sabi mo, may good news naman. Merong Diyos na nakakakita. At kapag nakikita ng Panginoon yan, ang desire niya, hindi lang sinasabing, ako ang gamot dyan. Hindi, sabi niya, gusto kitang pagalingin. Naintindihan niyo po ba? Kasi ang tanong ng Diyos ngayon, anak, bakit ka nagdadala ng bigat na kaya ko namang pagalingin? Anak, bakit ka nagdadala ng sugat na kaya ko namang hilumin? Sapagkat walang imposible sa Diyos. Ano daw yung mga yon na gustong pagalingin ng Panginoon? The spiritual wounds you've carried for years. Sabi ni Jeremiah, why then is there no healing
for the wounds of my people. Minsan, hindi lang puso ang sugatan. Sabi mo, hindi lang puso ang sugatan. Kundi pati pananampalataya. Pati faith. May mga prayers ka noon na hindi nasagot, kaya unti-unti kang lumalayo sa Panginoon. Hello? May mga nakasakit sa'yo sa loob mismo ng church, kaya napagod ka na at nawala ka ng ganang maglingkod. Hindi lang sugatan sa puso, maging sa faith. O baka ikaw mismo, alam mong lumalayo ka kay Lord at nasobrahan na yung layo mo at hindi mo na alam kung paano ka babalik. These are spiritual wounds. Hello? When your soul has grown weary, pag ikaw ay pagod na, kahit marami kang tulog 8 to 10 hours, pero wala ka pa rin ganang pumunta ng church, wala ka pa rin tiwala sa mga kasama mo sa simbahan, marami ka pa rin mga tanong, you felt distant from God. Alam nyo, minsan, if that is left untreated, nagiging numb ka na. Maraming Kristiyano ang numb na. May sugatan pa rin sila pero hindi nila inaamin, manhid na lang. Pero walang joy. Pero ang maganda kay Lord, sabi mo, maganda kay Lord, hindi siya galit. Inaanyanyahan ka niya na pumayag kang pagalingin ka niya. Grabe, no? Ano, dito sa Pilipinas, sa mga doktor, pag may sakit ka, may pera ka ba dyan? Magkano ba down payment nyo? Ay, hindi ma-operahan yan. Mag-ipon muna kayong buong pamilya. Di ba? Alam mo, nung nandun kami sa Japan, napakamakatao na mga doktor dun. Kaya ako, nandun kami, kinikip ko yung aking Japanese visa namin ni Pastor Chad. Can you imagine, nung pumunta ako sa ospital, hindi ka muna hihinga ng pera. Tatanong agad, ano pong nararamdaman nyo? O, baliktad. Sa Pilipinas, pagpunta mo ng ospital, magkano ang down mo? Di ba? Eh, minsan nagpa-check up ako. Nung nagpa-check up ako, pag uwi ko sa bahay, naiwan ko yung gamot ko sa opisina ng doktor. Naku, sabi ko, Daddy, ano ba yan? Naiwan ko. Bukas na lang. Alam nyo, kinahaponan, mga 5 to 6, may tumatawag. Nag-good afternoon sila. Sabi, andyan ba si Melanie Sang? Sabi, andito po. Ako yung doktor niya. Naiwan niya yung gamot niya sa opisina ko. Eh, hindi niya pwedeng hindi ito inumin ngayong gabi. Pwede ba idaan ko na lang dyan? Ay, grabe. Ay, sadya. Ang layo nun. Anyway, grabe, di ba? Meron bang ganun doktor? Sabi nung doktor mismo, palabas na kasi ako ng office ko, saan ba nakatira si Melanie Sang? Kasi hindi niya pwedeng hindi inumin to ngayong gabi. Kaya idadaan ko na lang. Nandyan ba siya? Kami natulala eh. Sabi ko, wow, wala pa ako nakitang ganung doktor. Eh dito, pag naiwan mo, ay, hindi ko alam kanino yan. Bayaan mo siya. Eh kung balikan na, ba't dadaan ko yan? Di ba? Can you imagine? Ang layo. Alam mo, hinatid nung doktor, tapos yumuyuko pang ganun yung doktor, mainumin mo yan, ha? Kasi mas mahalaga sa kanila ang buhay. Eh sa atin dito, sumakit lang yung dibdib mo, hiwain na kita. 40,000. Di ba? Sumakit na yung ulo mo, parang may brain cancer ka. Ha? Meron akong kilalang Hindi eh. Doon, hanggat maaari, ay iligtas ka nila. Ba't ko sinasabi to? Ang ating Panginoong Jesus, higit pa sa kahit sinong doktor na mabait. Siya nga eh. Ayaw mong gumaling, siya gusto niya gumaling ka.
At hindi niya lang gustong pagalingin yung katawan mo, pati espiritu mo, kaluluwa mo, isip mo, puso mo, mga sugat na nakikita, mga sugat na hindi nakikita, sugat mo ngayon, noon at sa darating mo pang sugat, gusto na niyang pagalingin. At pinagalingin na niya. Sabi niya, "Come to me, all you who are weary, and I will give you rest." Siya lang ang manggagamot na pag nag-alok ng gamot, ay siguradong gagaling ka. Ang mga doktor sa atin, well, I salute them, mababait sila. Pero yan, pag hindi okay sa'yo, palitan natin ha, hindi pala to. So, allergic ka pala dito. Iba naman. Sige, taasan natin ang dosage. Di ba? Tinatry pa nila kung anong bagay. Pero si Lord, si God, He is the balm of Gilead. Hindi na kailangang tansyahin pa kung ilang dosage. Hello? Tatansyahin pa kung siya fits sa'yo. Siya lang ang gamot na sigurado. Hindi ang mercury drug. Ano bang? Di ba? The balm of Gilead is here for your wounds. He wants to heal you, even physically, even mentally. He wants to revive and restore your soul. Amen? Ano pa yung gustong pagalingin ng Panginoon? The relational pain that's left you guarded and bitter. In Colossians 3:13, forgive just as the Lord forgave you. Kung minsan ang sugat na pinakamasakit ay galing sa taong minahal mo, pinagkatiwalaan mo, at sinaktan ka. Kasi kung hindi mo naman kilala, wala kang relasyon, pag sinaktan ka, wala namang effect eh. Di ba? Pero ang pinakamasakit na sugat ay galing sa mga taong mahal mo. Nasaktan ka ba ng pamilya mo? Nasaktan ka ba ng kaibigan mo? Nasaktan ka ba ng asawa mo o kasama mo sa ministry? Niloko ka ba? Iniwan ka ba? Siniraan ka ba? O baka naman meron kang naranasan na paulit na hurt. Kaya ang ginawa mo, nagtayo ka na ng pader. At ginard mo ng sarili mo. At kailan may hindi ka naiibig na muli. Wow. At hindi ka na basta-basta magtitiwala sa tao. Alam mo, ganyan yan eh. That's why people put up a wall. Kasi sinaktan sila, so akala nila lahat ng tao, same na. Kaya may mga taong hindi na naka-move on. At dahil doon, you carry bitterness. Minsan ngumingiti ka, pero you are cold on the inside. You start to push people away. And dahil doon, kahit si Lord, tinutulak mo na rin palabas. Na kahit si Lord minsan, gusto niyang i-discuss sa iyo ang isang bagay na importante sa Kanya. Nakita ko, okay ka naman eh. Okay ka naman dito, okay naman dito, okay naman dyan. Nagsiserve ka. Pero meron akong gustong pagalingin sa iyo, ito. Kasi Lord, wait lang. May pader yun eh. Ibig sabihin si Lord hindi mo pinagtitiwalaan. Gets mo? Teka lang Lord iba yan eh. Iba kasi to, Lord. Hindi mo to gets. O kaya naman, Lord, iba to. Medyo, parang hindi pa kaya eh. Kaya may wall ka rin kay God. Imagine mo, pati si Lord, binigyan mo na rin ng wall. You wouldn't allow even God to heal that part. And I don't want to judge you today. Every one of us here, kailangan ng healing. Amen? At sino ritong gustong lumabas na napahiran siya ng balm of Gilead? Church, kapag ganyan, marami kang emotion, meron kang mga spiritual scars, relational pain, it's a sign that you need the balm of Gilead.
Alam niyo ba bakit? Bitterness doesn't just hurt you or others. Pag hindi mo yan ibinigay sa Panginoon, eventually, it will poison your soul. Ano ibig sabihin poison your soul? Mahirap datnan tayo ng Panginoon na may dala-dala tayong ganyan. Mahirap yung nasa bani ka na ng karamdaman na halos hindi ka na makapagsalita, na halos hindi mo masabi yung gusto mong sabihin, na parang napopoison na yung buong kaluluwa mo, pero sabi mo, tawagin mo sila. Pinapatawad ko na Meron mga tao, pag December lang nagpapatawad. Pero pagdating ng January, galit-galit na naman. Kaya pag naramdaman mo yung mga emotional scars, yung mga long-standing spiritual wounds, ano man sinasabi kong spiritual wounds? Sabi ko sa inyo, marami sa atin dito, maaaring kapwa mo, kasama mo sa church ang nanakit sa'yo. Yung pinagkakatiwalaan mo sa ministry, sinabihan ka ng hindi maganda. Yung mga long-standing spiritual wounds, arguments, alam nyo, huwag nyong hintayin niyang lumala. Kasi eventually, hindi na kayo magiging totoo. But today, the balm of Gilead, Jesus Himself is here, and He is saying, I see you. I love you. Let me heal you. Wow! Let me heal you. Kaya, have an open heart. Come to Him. Let Jesus apply His healing touch over your life. Don't walk away from this house, from this church, na hindi ka buo. You know why? Because only in His presence, nothing is too broken. In His presence, nothing is too broken. Sino ritong gustong gumaling? Say, me, Lord. Ako po, Panginoon. Alam niyo, si Lord gusto tayong pagalingin sa lahat ng area ng ating buhay. Maging finances. Gustong itouch ng Panginoon yan, pagalingin ng Panginoon. Sino ritong gusto makabayad ng lahat ng kanyang mga utang? Sabihin mo, magbayad ka kasi. Okay. Diba? Gusto ng Panginoon pagalingin lahat yan eh. But, this is very important. Makinig kayo. Healing requires surrender. Because even Prophet Jeremiah, the whole Israel is sick. They have access to healing. Pero hindi nila nilapitan. And sometimes we do the same. We hold on to pain. We hold on to bitterness. We hold on to shame. At minsan sabihin natin, Lord, too late na. Masyado nang malalim. Masyado nang malayo. Masyado nang matindi. Meron ng, anong tawag mo doon? Kalyo? May mga kalyo na. Pero sa loob, sugatan pa din. Pero alam niyo ba, na walang sugat na hindi kayang pagalingin ng Panginoon? At ang kanyang kagalingan ay available at this very moment. All we need to do is to accept His healing. And let it apply over our lives. Sa panahon ni Jeremiah, may access sa mga tao sa healer. Ang Diyos mismo, may access sila para pagalingin ang buong bayan. Pero sila'y laging tumatanggi sa Diyos. Kaya sabi ni Jeremiah, is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Bakit hindi gumagaling ang aking bayan? Hindi dahil walang lunas. Sabi mo, hindi dahil walang gamot. Kundi ayaw nating magpasakop at magtiwala sa manggagamot. Ganyan tayo minsan eh. Ayaw natin bitiwan ang ating mga pride. Sabi mo, ouch. Ayaw natin bitiwan yung ating mga pride.
Hindi kasi akong may kasalanan. Siya ang may kasalanan. Hindi akong nanira, sila. Hindi akong nagwala ng tiwala, sila. Hello? At kapag binabalikan natin yung mga kwento, iba sa atin lumalakad. Lumalakad tayo, parang masaya. Parang, okay, go to the flow, hallelujah, katulad ng mga agila at mga chicken, banana, chicken, banana. Pero deep inside you, pag binalikan na, sis, kumusta na kayo ni ganyan? Teka lang. Pinatawad ko na yan. Tapos na ako dyan. Pag nakikita mo sa Facebook, scroll. Pag nakikita sa Facebook, fake yan. Pag yun mo, nangyari lang yan. Okay. Sige na, like ko na lang para papansin ako. Like. Deep inside you, may gustong ayusin si Lord. Apakahirap sa isang taong mabuhay ng may sama ng loob. May mga tinatanong sa kanyang utak. May mga pinaniwalaan siyang hindi niya napatunayan. Sumama ang loob mo sa isang tao, hindi mo naman napatunayan kung sinabi talaga yun. Alam nyo, sometimes you let yourself get sick. Why? Ito, nangyari sa akin to eh. Imagine mo, meron akong kasama sa ministry. Okay na okay kami. We've been doing ministry for many years. Then dito sa, kasama ko sa ministry na to, may isang taong nakipag-usap sa kanya at nagsabi about me na, alam mo ba si Pastora Melang, ganyan yan. Sinabi niya to, ganyan yan. Ito naman kasama ko sa ministry for so long. Naniwala agad. Sumama yung loob. Alam mo, hindi niya ako kinausap. Hindi niya tinanong, totoo ba? Sabi mo nga, maging matalino ka naman minsan. Pag hindi natin to diniscuss sa church, pag di mo to diniscuss sa church, tuloy-tuloy ang sakit. Pag may narinig kang sinabi about you sa isang tao, diretsuin mo. Pastora, sinabi mo ba talaga to? Hindi para ipahiya yung nagsabi sa'yo. Baka, alam mo naman ng chismis, pag pumunta dito yan, naglalaba, pagdating doon, nagwawalis na. Di ba? Ang layo. Ganun ang chismis eh. Di ba laro yan yung binubulong? Sabi, adobo. Adobo, adobo. Pag ayoko. Ha? Ayoko? Ang layo naman ng adobo sa ayoko. Gets nyo? Kaya ano? Gusto ng Diyos maging matalino ka. May mga taong sinisiraan sa'yo, hindi naman sila yung demonyo eh. Ginagamit lang sila sa mga panahon para i-test. Naniniwala ka kaagad. Tapos dahil naniwala ka, galit ka na dun. Ni hindi mo kailanman tinanong yung taong yun. Sabi mo, ouch. Alam nyo, yung mga taong marunong magtanong, malayang nabubuhay. Ang tanong mo, sinabi mo ba talaga na may putok ako? Sabi mo na. Kasi sabi na nung tumaas ako ng kamay, na-stain ka hindi dahil sa presence of Lord eh. Sa kili-kili ko daw. Aminin mo. I mean, it's a joke. Pero di ba tanungin mo? Sabi mo, communication is the key. Ilang tao na ang hindi mo pinansin, ilang relasyon na ang iniwan mo dahil hindi mo klinaro. Sabi mo, mula ngayon, magtatanong ako. Klaklaruhin ko. Ano, why? Because ang kaaway, yung mga taong gusto ng Diyos makasama mo, mga taong nag-invest sa'yo, nagmahal sa'yo, ang kaaway, gagawin yan, tatanggalin yan sa isa. Bandang huli, ikaw, you are left wounded. Ito pa, yung mga tao minsan kwinento sa'yo, hindi ka naman galit doon, galit ka na rin. Ang tawag doon, borrowed offense. Huwag kang mang-borrow nang hindi naman mo naman galit sama ng loob. Ang tawag doon, borrowed offense. Ayaw ni Lord yun. Sakit din yun.
Wala namang ginawa sa yung tao dahil kakakwento ni Marites sa'yo, di ba? Bandang huli, galing ka na rin. As hindi mo na matignan sa mata. Kasi ang totoo nun, binarrowed mo yung offense nung kasama mo. No! Sabi mo, maging matalino tayo. Ingatan natin ang ating mga spirito, guard our minds, guard our hearts, guard our soul. Imbis na i-guard mo sa mga chismis, sa mga malang salita, anong ginawa mo? Nagpader ka para hindi ka mapagaling ng Diyos. But you know what? Kung gusto mo talagang gumaling, bitawan mo ang pride. Ang katotohanan, pride keeps us from healing. Alam mo the good thing about the Lord? Hindi niya hinihingi na ikaw lang ang mag-ayos niyan eh. Nabahala ka sa sarili mo eh. Kundi sinasabi niya, anak, kaya kitang gamutin. Sumunod ka lang. Amen? Come to me all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Alam niyo paano niyo malalaman pag hindi ka pa willing gumaling at mag-surrender sa Lord? Healing requires surrender. Sabi mo, healing requires surrender. Pag hindi ka, alam mo malalaman hindi ka pa ready, kapag hindi ka pa makapagpatawad, kasi, alam mo, napakabigat. Pangalawa, yung pride na yan, wala kang lakas ng loob na aminin kay Lord yung kasalanan mo. Kasi nahihiya ka. At sinasabi mo, Lord, kaya ko pa. Ako na lang muna mag-carry nito. Grabe, no? Alam niyo ba yung healing parang ganyan yan eh. Ito yan yung problema or offense or ito, kaya ko pa tong i-carry, ganyan. Diba? Ang gaang lang nito eh. Diba? Kaya nating dalhin, diba? Pero subukan mong dalhin ko to ng 8 hours. Nangangalay na ako, diba? Wala bang papatungan, sakit. Subukan mong 24 hours. 1 week, ganito kagaang. Dala-dala ko pa din. Ang bigat, diba? Marami sa atin, maliliit na offense, pero dahil dinala mo ng matagal, ang bigat na. Lagi mo sinasabi, kaya ko pa, kaya ko pa. Kahit kaya mo. Pag hinawakan mo ng matagal yan, kahit anong gaang yan, bibigat yan. Amen ba? Paano malalaman na kailangan mo at handa ka na? Pag sinabi mo, Lord, pagod na ako. Pwede ba sa'yo na? Alam mo, bait ni Lord eh. Sabi ni Lord, sige, okay na. Diba? Sabi mo, amin lang. Handa ka na bang sabihin kay Lord na, Lord, ayoko nang magkunwari. Gusto ko, pag nakita ko yung tao na yon eye to eye, I can tell that I have moved on. Lord, hindi ko na kaya. Gusto ko na magsama na kami ng aking pamilya nang walang sama ng loob. Pero hanggat di mo inaamin, di ka nagsusorry. Mahirap. Malalaman mong ready ka nang gumaling pag hindi mo na iniisip kung kasalanan mo o hindi mo kasalanan. Handa ka nang gumaling nun. Nagets nyo? Buhay pa ba kayo? Mahal niyo pa ba ako? Okay lang, mahal ko kayo. Alam niyo, minsan, the pastor's preachings also applies to themselves. Ako, marami akong wounds. Bata pa lang, marami akong wounds. Pero you know what? Masasabi ko ngayon, God healed me. I let God heal me. Pag hindi mo na iniisip ang sasabihin ng ibang tao, basta Lord, sabi mo, gusto kong gumaling, gagaling ka. Kapag iniyak mo na sa altar, yung iba sa atin, kailangan lang iiyak.
kailangan nating i-release. You know why? Because release it the right way. Magugulat ka, yung sama ng loob mo, nirelease mo sa kain. Tingnan mo yung katabi mo kung medyo tumataba yan. Nirelease mo sa kaka-shopping. Nirelease mo sa kakainom. Magugulat ka, may mga tao, ba't kaya ito naging ganito? Ba't kaya ito naging ganito? Diba? Kung kanino ka na sumasama, kung ano nang ginagawa mo. Pero ang totoo nun, gusto lang ni Lord, ilapit mo sa Kanya sa altar, iiyak mo. Yun lang pala. Why? Because He heals the brokenhearted and bind up their wounds. Alam niyo, merong kaming kilala na healthy siya kumain, lahat okay sa kanya, pero dahil sa sama ng loob, nagkasakit sa puso. Sometimes, yung mga ganyan, kahit anong healthy kainin mo, kahit anong exercise, kahit anong dami ng pera mo, kahit anong kaya mong bilhin, kahit anong bakasyon mo, kahit everything yan, kapag hindi mo naidil at naiyak sa Panginoon, baliwala. Pansamantala lang. Yung may mga problema, sama ng loob, galit, all this emotional stress, sabi mo lang, bilan mo nga ako ng Jollibee. Huwag naman Jollibee, lagi nang tayong Jollibee, ilang Jollibee, oh. Teka, sabi mo na, pwede ba, bilan mo ako ng ganyan? O, binigyan. Kain ka naman, masaya ka. Pero pagtulog mo, yun na naman. Honey, ba't di tayo kaya mag-outing? Pumunta tayo sa Boracay. Kahit ilang Boracay ka magpunta, pagbalik mo, pagtingin mo ng Facebook, mukha pa rin niya makikita mo. Kahit mag-block mo siya sa Facebook, kahit i-block mo kahit sino pa yan, eventually, paghiga mo, papapanagipan mo pa rin. Ito sabihin ko sa inyo, at the end of the day, you will still deal with it. Amen. Ito ang mga dapat mong tanong sa sarili mo. Kaya ko bang banggitin kay Lord sa prayer yung dinadala ko ngayon? Kaya ko bang sabihin sa Kanya? Ang tanong minsan, nasabi mo na ba kay Lord? Minsan hindi, praise ka lang ng praise. Pero nasabi mo na ba, Lord? Ito talaga. Ang tanong mo sa sarili mo, gusto mo ba bang magpatuloy dyan? Gusto mo ba bang magpatuloy sa ganyang klaseng sakit? Gusto mo ba bang gumaling? Kahit masakit ang proseso. Kasi may mga bagay, kailangan gumaling, pero may process. May process. May process. May proseso. Pero, ang tanong, kahit may proseso, kahit mabigat ang proseso, gusto mo bang gumaling? Kaya nga yung ibang mga friend namin na doktor, ay na pastor, Pastor, gusto mo ba bang madagdagan yung buhay mo? Punta ka sa Japan, dun ka, pero may process, Pastor, ha? Tuturukan ka ng hindi na kasi binubuksan yung, yung puso, eh. Meron na lang, hindi ko alam tawag doon, eh. Pero dito tapos gagalawin yung heart niya. May process, di ba? Gusto mo bang gumaling? Matanggal yung ganyan. Operahan natin. May konting sugat, may hiwa. Di ba? Ganun din. Pero at least, pumunta ka sa manggagamot. Pumunta ka sa healer. Inamin mo na kailangan mo ng healing. All you got to do is to surrender. Kaya sabi, Lord, I let go so you can heal me. Sinong gusto nung sabihin sa Panginoon? Lord, I let go so you can heal me. I choose to surrender over my pride. Pwede mo sabihin, Lord, the balm of Gilead is enough to heal my wounds. Pwede mo rin sabihin, Lord, hindi pa huli ang lahat. Kaya ko pang gumaling. Why? Because healing will always require humility and surrender.
Ang sugat na itinago, hindi gagaling. Pero ang sugat na ipinakita mo sa dakilang manggagamot, may kagalingan. And I pray today that the balm of Gilead, who is available in this house, will touch your heart and will touch your soul, will touch your spirit. Ito sabihin ko, even if you have trauma, the balm of Gilead still suits you. Kasi marami sa atin may carry na trauma eh. Ano yun? Mga deep wounds of abuse, betrayal, loss of a family member, violence, injustice. Oh, totoo yun. Ang trauma, mawawala ang trust natin. Mawawala yung ating, magiging sarado tayo kasi na-trauma tayo eh. Kahit merong healing, iba yung trauma eh. Sabihin ko sa inyo ito, makinig kayo. Trauma is real. Trauma is real. But it's not bigger than Jesus. It's not bigger than the balm of Gilead. And I understand, your story matters. Hindi mo kasi ako naririnig eh. I-validate mo yung nangyari sa akin. Validate it. Okay, your story matters. But it's not the end of your story. Gusto mo ba yan ang ending ng story mo? Your pain is valid. Okay, valid yan. Ayaw mo kasing aminin na nasaktan mo ko. Ayaw nyo kasing tanggapin na ito'y trauma mula nung bata ko. Okay. But it shouldn't be your identity. Because God wants to make you whole. God wants to heal you. Amen? From darkness to marvelous light. We are the church that called out once. Amen? Once I was blind, but now I see. Once I was poor, but now I'm rich. Bakit hindi excuse ang mga naranasan natin na isa mo, Pastora, grabe ka naman, hindi mo naman naranasan yung naranasan ko eh. Grabe ang mga magulang ko. Tinatago ako sa cabinet. Nilalagay ako sa sako. Hindi mo alam yung trauma. But you know what? Whatever it is, Jesus already paid the price for your wholeness. Sabi niya, dinala niya ang ating mga sakit at karamdaman doon sa krus ng Kalbaryo. You don't have to carry it alone anymore. Para sabihin mo, Lord, hindi ako makakalimot. Hindi ko kayang gumaling. Kasi pag sinabi mong, Lord, hindi ako makakalimot, hindi ko kaya to, parang sinabi mong, Lord, hindi mo ko kayang pagalingin. Lord, your sacrifice is not enough. Parang sinabi mong, Lord, ang krus ng Kalbaryo hindi sapat. Parang sinabi mong, Lord, ang resurrection is not enough. Parang sinabi mong, Lord, hindi ko kaya to. Parang sinabi mong, Lord, yung communion na this is my body. This is, para sa mga Lord, hindi sapat eh. Sayang ang pagpunta natin sa church. Pag lagi na lang tayong may dahilan. Because staying sick, bitter, all the trauma will only extend the damage. The longer you stay in bitterness, unforgiveness, fear, shame, the more you hurt yourself and the more you hurt the people around you. Hebrews 12:15, ang sabi nito, see to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Well, mga kabataan na narito, your trauma is not your fault. But staying broken forever is now your choice. You cannot stay broken forever. You have to make a choice. Your trauma is not your fault, but staying broken, bitter forever is now your choice. Alam ko, you didn't ask for it. You didn't deserve it. Hindi ikaw may dahilan. You didn't cause it. At sasabihin mo, I blame them sa nangyari sa akin. Pero ito ang wisdom. Trauma may not be your fault, but healing will never happen without your choice. And the balm of Gilead is in the house.
Jesus is in the house. The healer is in the house. The great physician is in this place and He's ready to heal you. You know why God wants to heal you? Because your healing is going to be your testimony. Yung mga sakit, mga bitterness, sama ng loob, not to cause you shame. It is your walk towards your testimony and victory. Slowly, step by step, God can turn your trauma into triumph. But you have to let God fix it. Well, nandito ang manggagamot, but some of us, it may take a little while. Ang mahalaga, you come to Jesus. It's okay to take time, but don't make it too long. Na pag nakahiga ka na sa banig ng karamdaman, hihintay mo uling magpasko. Hihintay mo uling ang malupitang preaching para magpatawad ka. Wag. I know healing is a process. Some people, it's not an instant. Pero gusto kong malaman mo, tanggapin mo ang kagalingan na binibigay ng Diyos. Just be willing. Lord, help me. I cannot do this on my own. Ezekiel 36:26, ang sabi doon, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Sinong gusto ng bagong puso? Bagong spirito na galing sa Panginoon. I want you to know your past, your bitterness, your shame, your sin, your trauma does not define you. Jesus does. And the Lord said, you are my daughter, you are my son, you are my child. I died for you on the cross. You deserve to be healed. Yung kagalingan na tatanggap ng ibang tao ay para rin sa'yo. Hindi lang yan para sa mga matutuwid, para rin sa mga makasalanan. Hello? Yung mga naranasan nating sakit, mga naranasan nating sama ng loob, sinasadya man o hindi, bunga man ng maling pamilya, maling magulang, maling pamamaraan ng pagpapalaki, that is not the final say. That is not the final story. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan ang final story mo. Jesus will tell you your final story. He is your final story. Amen? Ito sabihin ko sa inyo marami nag-iisip sa inyo, Pastora, napakadali mo namang sabihin eh. Napakahirap gumaling kasi wala ka sa sapatos ko. I know, healing is hard. Healing is hard. Mahirap talaga. But staying sick, broken is harder. Mahirap mang gumaling, pero mas mahirap manatili kang may sakit. Anong gusto mo? Gumaling o manatili kang may sakit? Hindi nga madaling magkasakit. Iinom ka ng vitamins. Yung iba sa atin, ooperahan. Yung iba sa atin, dadalhin pa sa ibang bansa. Yung iba pa, requires a lot of money. Pero pag di ka naman nagpagamot, anong mas mahirap? Nasa proseso ka ng paggaling o manatili kang may sakit? And today, the balm of Gilead is here. Sino excited? Healing is in the house. Don't stay where you are. You know why? Don't stay where you are. Because sometime in your life, you're still gonna deal with it. Ikaw nasaktan, ikaw nanakit, ikaw nanira, ikaw siniraan, darating pa rin sa buhay mo. You're still gonna deal with it. So deal with it anyway. Ngayon, ibigay mo sa paanan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, come to me. Come to me. Kayong lahat na nabibigat ang lubha, kayong lahat ng may sakit at karamdaman, I wanna heal you. Maaaring
ang mga karga natin is hurt from years ago, maaaring shattered faith, broken relationship. Sa mga bata, mga kabataan na rito, huwag ka nang mag-isip magpakamatay. Walang madudulot sa iyo yan. Many times in my life, I wanted to end my life. Hindi pa uso ang anxiety, depression noon. Buntis pa lang ako kay Benjamin. Tinatakbo ko sa ospital, hindi dahil may sakit ako, kundi hindi nila masabi kung ano yung sakit ko. Yung pala, dumadaan ako ng matinding nervous breakdown. Ang sabi nila, ang gamot lang daw ay carbon dioxide. Wala pa sila, hindi pa uso yung mga anxiety, depression. 4 years old na si Benjamin, meron pa rin akong trauma. Nanginginig ako, tumutumba ako. Alam nila lahat yan. They know my story. Walang dahilan. It's because I carry a trauma in my life na hindi ko pala nailagay sa paanan ng Diyos. Pero I tell you now, 25 na si Benjamin, I'm healed. Wala na akong nervous breakdown, wala na akong binigay ko sa Panginoon. He's the healer. He's a great healer. There's no wounds that is too deep for Him to heal. Mabait ang Panginoon. Naalala ko noon, pag nagkakaroon ako ng nervous breakdown, ang Daddy Bishop, susunduin ako. Iikot niya ako malayo hanggang Luneta, hanggang saan kami makarating para lang makatulog ako, para lang maibsan yung nervous breakdown ko. Kasi sabi ko, Daddy, mas safe ako sa sasakyan, ikaw kasama ko. And for many years, alam niyo po yung trauma ko, sabihin ko sa inyo, ikukwento ko sa inyo para maintindihan niyo. Kahit konti lang. Hindi po ako makatulog ng patay ang ilaw. Because of the trauma I've experienced. Si Kuya Chad, yung napangasawa ko, si Daddy Chad, sanay siyang patay ang ilaw. Pag pinapatay yung ilaw, "Uy, buksan mo. Ganun ako. Grabe yung trauma ko. Abi, bakit? Hindi ako makaakyat sa taas na ako lang mag-isa, madilim. Ang word sa akin ng mga kapatid ko, matatakutin daw ako. Hindi yun eh. Joke lang nila sa akin yun. Pero meron po akong trauma. Hindi ako pwedeng mag-isa. But you know what? The Lord healed me. Although ngayon, nasanay ako talagang hindi patay ang ilaw. Nag-adjust yung asawa ko. Di buksan mo yung ilaw, maglalagay ako ng ganun. Sometimes, our healing requires somebody to love us. To accept us of what we're going through. Hello? Sabi niya, sige baby, hanggat hindi mo pa kayang matulog ng patay ang ilaw, di buksan mo. Kasi ganito, pag natulog ako, broad as daylight, ganyan. As in talagang, umaga ba? Ganon. Dahil mahal ako ni Chad, sige, hintayin ko, di. Bukas na bukas siya, naglalagay nila ng ganon. Sometimes, we are the people that God will use for someone to be healed. It takes somebody to accept you as you're going to trauma. Minsan di mo napapansin yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, pinagtsatsagaan nila yung lahat ng pinagdadaanan mong trauma or whatever, pero nandiyan pa rin sila. Parte sila ng healing mo. Part sila. And today, higit sa ano pa man, I want you to know that the balm of Gilead is not just an ointment. It is a person. And that person is Jesus Christ. And He's inviting you now to the altar. He's inviting you now to receive the healing that is available in this house right now. And today, I just want to do a little gesture. Pasensya na kayo, tumagal tayo ng konti. Pero, may gustong gawin ng Panginoon. This is just a gesture. If you think that you need healing,
Our pastors will come here and our ministers, and we will put an oil in you. We're gonna anoint each and everyone who wants healing. Maaring ngayon, instant kang pagalingin ng Lord. Hallelujah! O maaring dahan-dahan, pero let Him heal you. The altar will be here, and our leaders, our pastors, especially Pastor Bus Pastora Ruth, come forward. Huwag kang mahiya. If you need healing, come and receive the balm of Gilead. Be healed, be made whole in Jesus' name. Alam niyo po, gesture lang yan. Gesture. Pero marami sa inyo makakatanggap ng matinding kagalingan mula sa Panginoon. If you're ready, I want you to stand up and say, Lord, thank you for being the balm